League of Cities of the Philippines naman nagpahayag ng suporta kay Pangulong Marcos at sa First Family. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo! Brigada Live Report. Nagpakita ng solid na suporta ang League of Cities of the Philippines na binubuo ng 149 na alkalde. 149 na alkalde. Etong organisasyon na to, League of Cities. League of Cities. 149. Sara, meron ka bang ganyan? Delikado yan. Sara, kung ako sa'yo, magtago ka na. Dahil ang suporta kay Pangulong Bongbong, hindi mo matutumbasan. Kung ang itutumbas mo lang, yung mga vlogger mong mukhang mga bakulaw, isama mo pa. Isama mo pa yung isang vlogger na mukhang hindi naliligo ng 10 araw. Malabo na. Malabo na. Isama mo pa si Maharlika. Wala nang karera. Oo, hindi na ganon. Hindi na ganon si Maharlika. Sirang-sira na. Ay, sino yan? Sino yan? Sino yan? Nagpakita ng solid na suporta ang League of Cities of the Philippines na binubuo ng 149 na alkalde kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at First Family. Ito ay matapos sa mga pagbabanta at verbal na pag-atake ni Vice President Sara Duterte. Atay! Boom! Boom, boom, boom. Ano, mga kababayan, sa pag-atake ni Sara, itong mga ito, nagpakita ng suporta. Hindi lang yan. Pati mga empleyado ng gobyerno. Nako, solid ang suporta kay Pangulo. Ay, nako Sara. Walang natira kay Sara. Yung mga bobong tatanga-tanga. Yung mga DDS daw sila. Tapos, galit-galit pa. Putik na yan. Iilan na lang sila. Kita nyo, galit na galit pa sila. Galit-galit pa sila. Ito lang. Ayon sa LCP, mariin nilang kinokondena ang anumang aksyon o pahayag na nagbabanta sa katatagan ng gobyernong pinamumunuan ni Pangulong Marcos. Binigyan din nila ang kahalagahan ng paggamit ng pondo ng gobyerno sa tamang paraan at hinimok ang lahat ng lider upang mag-focus sa kapakanan ng mga mamamayan kaysa sa personal na hidwaan. Yun! Alam nyo na. Alam nyo na. Yari na si Sara. Parami ng parami ang sumusuporta kay Pangulong Bongbong. Kasama na tayo ron. Kay Sara, yung inaasahan nila na sundalo raw. Susuporta kay Sara para bantayan siya. Nga. Samantala, tiniyak naman nila ang seguridad ng lahat ng pampublikong opisyal sa bansa. In the heart of changing lives, yun next. Ayan mga kababayan, maliwanag maraming nagmamahal sa ating Pangulo, kasama na tayo. Ito next. AFP, pasok! Natin si Colonel Francel Margaret Padilla, ang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines. Colonel, magandang gabi ho sa inyo. Si Johnson po ito sa Teleradyo Serbisyo. Good evening, AFP. Ayan, AFP mga kababayan, pinagmamalaki nila ang AFP. Panay ang post nila. AFP, kakampi daw nila. AFP, ano ngayon to? Mga DDS dito, yung pinaniwala kayo ng mga vlogger nyong tanga na yung mga military kakampi kay Sara. Diyos ko po, patay! Oy, thank you naman kay Miley Risi, sa mga bagong subscriber. Maraming salamat Okay, tuloy. Good evening, Sir Johnson. Magandang gabi po sa inyong mga taga-subaybay. Opo, ma'am, una ho, paanong tinatanggap at tinatrato ng Armed Forces of the Philippines ang naging pahayag ng pangalawang Pangulo ng umani pagbabanta sa buhay ng inyong Commander-in-Chief at ng First Lady?
Yes, sir. No. Basically, Sir Johnson, meron po kasi tayong Presidential Security Command which is under the Armed Forces of the Philippines. And nabigyan naman po kami ng orders by the Executive Secretary. And sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas po, no, we trust po that the commanders on the ground can execute their mandate accordingly po. Yung! So paano po yung threat na binanggit po ng pangalawang Pangulo against the President na siyang inyong pinaka-leader, ang inyong Commander-in-Chief? Yes, sir. No, naka-heightened alert naman po ang ating Presidential Security Command. And both naman po yun, sir, under ng PSC po, nandyan po ang mission to protect the President as well as our Vice President din po, sir. So, Colonel, ang heightened security alert ay only for the PSC, not the whole Armed Forces of the Philippines? Yes, sir. No? Pero sa ngayon, sir, naka-red alert status pa rin po ang mga units natin because of the HADR operations po. Kasi hindi naman po natatapos ang ating pagresponde dito po sa effects ng mga nagdaang bagyo. Opo. So hanggang sa ngayon po, mula po noon, naka-heightened alert pa rin po. Red alert status pa rin po tayo, sir. Oo, pero yung inyong pag-red alert status has nothing to do with the pronouncement of the Vice President against the President. Yes, sir. Opo, sir. Oh, wala daw kinalaman sa Huwag yung tinatakot yung mga Pilipino. Kaya yung mga tangang kakampi nyo, takot na takot sila. Pinapamalita nila dahil daw kay Sara. Kaya yung mga sundalo, mag-aaklas na. Yung pala mga kababayan, walang kinalaman doon sa sinasabi ni Sara. Putik na yan, oh. Talagang mga fake news kayo. Yun. Tapos linawin nyo na nga rin ho, Colonel, kasi may mga naglalabasan ho ngayon sa social media at mukha hong merong naniniwala na meron daw additional deployment ng Armed Forces of the Philippines na inyong mga sundalo to protect the Vice President. Ano ho ba ang totoo? Oh, ano totoo? Kasi pinapakalat ng mga DDS yan na na meron daw mga sundalong susuporta kay Sara. Ngayon, sasagutin ha. Pakinggan nyo yung sagot. Oo. Ng spokesperson mismo ng Sandatang Lakas ng Pilipinas. Tuloy. Hindi po ito, sir, no? Napabulaanan na po ito. Ito po ay fake news. Ang AFP... Puta, fake news! Oy! DDS. Fake news. Ayan fake news. Sabi mismo ng spokesperson ng AFP. Puta, fake news kayo! Putik yung mga pinapakalat nyo. O ano masasabi nyo? Siyempre, tatahimik. Siyempre, magmamaang-maangan. Siyempre, kunyari, wala nang nangyari. Putik na yan. Ganon ang gagawin ng mga yan. Kunyari, walang nangyari. Kahit fake news yung mga yan, sa mga binabalita niyan, mayroon lang maibanat, parang si Sara. Kita niyo si Sara, may maibanat lang. Ano sabi niya? Sa sagot sa ni Pangulong Bongbong Marcos na papalag siya. Sabi ni Sara, oo, papalag. Sila nga yung nagalit nga yung mga Pilipino nung pinapatay ng pamilya niya si Ninoy. Pati sa history, bobo. Mga kababayan, si Sara, pati sa history, bobo. Ayan, maliwanag na. Kaya mga kababayan, wag na kayong mangamba. Maraming nagchat-chat sa akin kung totoo ba talaga na may mga sundalong mag-aaklas. Eto na sagot Wag nyo na akong kulitin. Eto na. Putik na yan. Maganda to Na meron daw additional deployment ng Armed Forces of the Philippines na inyong mga sundalo to protect the Vice President. Ano ho ba ang totoo? Hindi po ito, sir, no? Napabulaanan na po ito. Ito po ay fake news. Fake news. Fake news. Fake news. So fake news. Hello. Ang AFP po, we are continuing on with our mandate po. We are a professional organization and we are apolitical po, non-partisan po ang Armed Forces of the Philippines. And we want to maintain it as... Narinig nyo, non-partisan? Dapat yan. Hindi nangingialam sa usapin ng politika. Ang AFP, ang mga sundalo at ang mga pulis, dapat kalmado lang sila. Dahil hindi nila dapat saklawan
ang usapin sa politika. Maliban na lang kapag may banta ng seguridad ng ating bansa. Diyan sila papasok at kailangang mangialam na. Mga kababayan, opo, ang dami kong ibabalita sana. Napakarami magaganda. Kaya lang kailangan ko nang magpahinga. Ayoko kayong iwan dahil alam nyo naman, ito ang aking stress reliever, yung kayo'y makasama. Pero sana mga kababayan, pakiusap ko lang ngayon lang. Isang like bago tayo maghiwa-hiwalay ha. Hindi ko kayo na shout out. Opo, babawi na lang ako ha. Kasi kita nyo naman, yung aking boses, hirap na. Diba? Kaya mga kababayan, bago tayo maghiwa-hiwalay, isang like, isang share, at isang subscribe naman. Muli, syempre, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagpapaalalang, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.